Isang sanggol dinukot. Caught on campo ang insidenteng yan sa Quezon City. Makikita sa video na natutulog ang pamilyang yan sa isang bangketa. Isang babaeng nakahoodie naman ang nakatayo at nagmamasid sa paligid. Maya-maya pa naglagay ang babae ng payong sa unahan at mabilis na dinampot ang 4 na buwang gulang na sanggol. Tumakas ang babae, tangay ang bata. Sa investigasyon po ng pulis, nagpahatid ang babae sa isang mall. Patuloy pang pinaghahanap ang sanggol at ang salarin. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, natutulog sa bangketa ang pamilya nang dukutin ang sanggol. Ano pong sinasabi ng batas tungkol sa ganitong insidente? Well, definitely ang kasong ganito ay isang kaso ng kidnapping and serious illegal detention sa ilalim ng Article 270 ng Revised Penal Code. Mabigat nga na kaso ang kidnapping and serious illegal detention. Pero din, kung ang dahilan ng baby snatching na ito ay para ibenta ang bata or pagkakitaan nito, may dagdag na kaso sa ilalim ng Republic Act 10364 or ang Anti-Trafficking in Persons Act. Madalas po nating nadidinig ang kasong to sa mga bumibili ng bata imbis na dumaan sa tamang proseso ng pag-aampon. Marami kasi ang naghahanap na isang infant o sanggol at marami din ang masasamang loob na nagkikidnap ng mga bata para ibenta. At hindi lamang ang pandurukot ng bata ang kasama sa trafficking of persons. Kuminsan ang magulang talagang nire-recruit para ibenta ang mga anak nila. Kung minsan naman ang recruitment sa mga lansangan o sa informal settler communities or sa mga ospital at mga maternity clinic pa lamang ay talagang lagana. Attempted child trafficking po ito at labag sa batas, pero laganap din ang pagkuha sa mga sanggol dahil may market nga talaga. Kung minsan nga pati sa social media, merong mga nag-aalok ng mga babies for sale. Huwag po patulan, bawal na bawal po yan. Ano po ang parusa sa mga nangunguha ng sanggol? Mas gagaan po ba ang parusa kung kusang ibalik ang sanggol? Well, sa Pilipinas, ang kidnapping o pang-aagaw ng isang tao kasama na nga ang mga sanggol ay isang malubhang krimen sa nalabag sa batas. At kapag minor de edad ang nakidnap, ang penalty ay reclusion perpetua to death, pero alam natin walang death penalty. So, reclusion perpetua na lamang o hanggang 40 taon na kulong. Sa ilalim naman ng Republic Act 10364, ang penalty ay kulong ng 20 years at fine ng hanggang 2 million pesos. At yung sinasabi natin kanina na attempted trafficking, 15 years naman at fine na hanggang 5 million pesos. Sana nga ibalik ang bata. Kung ang bata ay binalik within 3 days mula sa pagdakip nito, pwedeng bumaba ang kaso mula sa kidnapping and serious illegal detention to slight illegal detention lamang. Ang kulong na reclusion perpetua ay magiging 6 years and 1 day to 10 years na lamang. Kung lampas na sa period ito at nahuli ang may sala, pwede din itong makonsider na isang mitigating circumstance o voluntary surrender at pwede rin bumaba ang sentensya kapag na-consider ito ng korte. Sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw yan para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.